Sa edad na 15 taong gulang pa lamang, si Seven ay nakuha na ang pag-aari ng Thousand Demon Daggers, isang magical sword na pinapangarap ng karamihan sa mundo ng mga assassins. Gamit ang nasabing sandata sa kanyang mga kamay, siya ay mabilis na umangat upang maging pinakamalakas at pinakabihasang assassin sa liga ng mga killers, nalampasan ang lahat ng ibang mga assassin sa liga. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon, si Seven ay nanatiling malamig at walang emosyon sa kanyang trabaho, naniniwala na ang isang assassin ay hindi dapat ma-involved sa gulo ng iba. Subalit ang lahat ng yun ay nagbago nang makilala niya ang babaeng nakaputi, ang mga assassins ay dinakip ito at ginamit itong bitag upang mahuli si Seven. Sa kabila ng mga boses sa kanyang isipan na sinasabing umalis na lang, si Seven ay hindi na kayanan na iwanan siya. Sinagip niya ito at pinatay ang guardian ng Chuanwu, tinupad ang kanyang pangako na protektahan ang babaeng nakaputi. Gayunpaman, ang kanyang tiwala sa babae ay biglang nawala. Sa isang tulay na bato na puno ng mga assassins, ang babaeng nakaputi ay nagtaksil kay Seven, sinaksak si Seven sa dibdib. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, si Seven ay inilabas ang kanyang lakas upang gamitin ang Thousand Demon Daggers at sirain ang tulay upang makatakas. Kalaunan siya ay napadpad sa dalampasigan ng Chicken Island, kung saan si Xiao Fei ay nakita siyang nag-aagaw buhay. Sa tulong ng kanyang ama na si Daibu, dinala nila si Seven sa isang doktor, subalit ang mga medical bills ay binaon si Daibu sa utang. Si Daibu ay desperado na mabawi ang kanyang mga pagkalugi, sinamantala ang pagkawala ng memorya ni Seven, at manipulahin siya sa pag-iisip na siya ay isang matagal ng kaibigan, at ginagamit siya upang bawiin ang kanyang pera para sa mga bayarin. Si Daibu, isang lalaking tuso ang isip at mahilig sa pera ay lumapit kay Seven na may dalang panukala. Sinabi niya na maaari silang magsimula ng isang negosyo ng pagpatay ng magkasama, at gumawa ng isang kapalaran. Gayunpaman si Seven ay nag-alinlangan, alam niya na ang buhay ng assassin ay mapanganib at hindi mahuhulaan, at hindi rin siya sigurado na para sa kanya ang ganung buhay. Subalit si Daibu ay may plano upang mapapayag siya. Si Daibu ay nangako kay Seven na maaari niyang maibalik ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paglikom ng 100,000 yuan, at maglakbay upang makatapak sa pinakamaunlad na teknolohikal na bansa sa mundo. Bago magsimula sa mundo ng patayan, si Daibu ay binigyan si Seven ng matinding training para sa 4 na mahahalagang kasanayan sa pagpatay. Sa kasamaang palad, ang mga pagtatangka ni Seven na pumatay ay nakakapinsala. Wala siyang katumpakan at nahihirapan na pumatay ng kahit uod nang hindi nasasaktan ang sarili. Nagsawa na sa mga kabiguan ni Seven, si Daibu ay nagpasya na ipadala siya sa actual na misyon upang siya ay masanay sa ganung bagay. Ang unang assignment ni Seven ay simple lang, ang putulin ang buhok ng isang bagong kasal na babae. Subalit ang mga bagay ay ganap na nagbago nang magambala siya sa isang video montage ng mga alaala ng mag-asawa ng magkasama. Dahil napaisip sa mga nararamdaman ng iba na tinitingnan ang kanilang mga alaala, si Seven ay nagtataka kung bakit wala siyang maalala sa nakaraan niya. Sa kanyang pagkataranta, si Seven ay pinutol ang buhok ng maling tao, nagdulot ng kaguluhan sa wedding party. Habang siya ay papatakas sa pinangyarihan, nabangga niya si Stan, isang robot na nagkumpirma na may teknolohiyang makakatulong sa kanya na maibalik ang kanyang mga nawalang alaala. Subalit nang mapansin ng isang robot ang isang badge na may nakasulat na 7, inatake siya nito gamit ang mga laser beam. Dahil desperado sa mga kasagutan, si 7 ay nagawang putulin ang isa sa braso ng robot bago siya nailigtas ni 13, isang misteryosong nakamaskarang assassin na hawak ang number 37 sa killer rankings. Hiniling niyang malaman kung bakit hawak ni Seven ang badge ng Killer League at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi siya sumagot. Bago pa makasagot si Seven, ang robot ay pinasabog ang sarili at siya ay mabilis na tumakas sa pinangyarihan. Pumalik siya kay Daibu upang humingi ng tulong, nagtatanong kung paano niya makakausap ang Killer League. Subalit si Daibu ay sinabi sa kanya na sila ay isang misteryosong organisasyon na makakausap lamang kapag interesado sila sa iyo. Determinadong ibalik ang kanyang mga alaala at alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan, si Seven ay pumayag na maging isang killer at si Daibu ang kanyang magiging agent. Ginamit nila ang isang barbershop bilang isang front para sa kanilang negosyo, at itinakda ni Seven ang kanyang mga pananaw na maging isa sa nangungunang 100 assassins sa liga.
Kalaunan si Seven ay tinanggap ng pinuno ng isang kilalang-kilala na gang ng pusa upang magsagawa ng isang malagim na gawain, ang saksakin ng mga mata ng pinuno ng gang ng mga aso. Si Seven ay dumating sa hideout ng mga aso, determinadong magtagumpay sa misyon at nagpalit anyo bilang aso, subalit ang pinuno ng mga aso ay nakita ang kanyang pagbabalat kayo, sa kadahilanang kilala nito ang amoy ng isang tao. Isang matinding laban ang naganap, si Seven ay nahihirapan na dalhin ang kanyang sarili laban sa isang makapangyarihang K9. Subalit sa init ng mga sandali ay may nangyaring hindi inaasahan, si Seven ay na-unlock ang isang bahagi ng kanyang mga alaala, ibinunyag ang isang madilim at makapangyarihang personalidad na hindi niya alam na umiiral. Sa loob ng ilang maikling sandali, lumaban siya ng may lakas at bangis na ikinamanghal niya maging ang pinuno ng aso. Sa kasamaang palad, ang mga epekto ng memory unlocked ay hindi nagtagal at si John ay muling nilamon ng lakas ng aso. Habang naghahanda ang pinuno ng aso sa huling suntok, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ito ay isang larawan ng pinuno ng gang ng pusa, ang kanyang dating kasintahan. Ang pinuno ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang nakakalungkot na nakaraan, na nagpapakita na siya at ang pinuno ng cat gang ay dating mag-asawa. Noon pa man ay pinangarap ng pusa na maging isang ina, ngunit alam ng aso na hindi sila magkakaanak, kaya nagpasya siyang bumili ng gatas. Dahil naiyak sa kwento ng aso, si Seven ay gumawa ng isang matinding desisyon. Nagpasya siyang gayahin ang aso at kantahin ang malalim at emosyonal na kanta para sa pusa, na inilalantad ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng aso. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng musika at katapangan ni Seven, ang pinunong aso at pusa ay nagawang ayusin ang kanilang mga pagkakaiba at nakahanap ng kasunduan. Para kay Seven, ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, palaging may kislap ng pag-asa at isang pagkakataon para sa pagbabago. Gayunpaman, bigla siyang inatake muli ni 13, ang misteryosong nakamaskarang assassin na nag-cruise sa kanyang landas noon. Sila ay sumugod sa isang mabangis na laban, isang espada na nakikipagsagupaan laban sa gunting. Ang bawat isa ay determinadong makarating sa itaas, ngunit nang si 13 ay nakalalamang, biglang nagbago ang puso ni 7, huminto siya sa pakikipaglaban at ipinahayag na siya ay may sasabihin. Sa sandaling iyon ng pagkagambala, nagawa niyang hatiin ang maskara ni 13 gamit ang kanyang gunting, na nagpapakita ng kanyang nakamamanghang kagandahan. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na magustuhan nito, si 13 ay hindi natutuwa, nangako siyang papatayin si 7 anuman ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman si 7 ay tumanggi na basta na lang sumuko, ipinakilala niya ang kanyang sarili at tinanong pa kung pwede silang mag-date, subalit si 13 ay tinadyakan ang kanyang mukha. Hindi mapigilan, iminungkahi ni 7 na lumabas sila sa ibang pagkakataon bago siya hinambalos gamit si Xiaofei at lumipad palayo, subalit si 13 ay hindi madaling talunin. Pumunot siya ng matutulis na bagay at tinamaan parehas sina 7 at Xiaofei, dahilan para bumagsak ang mga ito mula sa himpapawid. Habang papalapit na si 13 para sa pagpatay, ginamit ni 7 ang kanyang ultimate move, na pinaghihiwalay ang kanyang gunting sa dalawang blade at umatake ng sabay-sabay. Si 13 ay matagumpay na iniwasan ang kanyang mga paunang pag-atake, subalit ang kanyang mga mata ay naging pula sa galit habang siya ay naghahanda na gumanti ng atake. Nang malapit nang pumasok ang blade ni 13 sa dibdib ni 7, si Xiaofei ay nag-transform sa kanyang maskuladong anyo at pinutol ang blade nito gamit ang kanyang sariling kamay. Si 13 ay natigilan, nagulat sa biglaang pangyayari, subalit hindi pa rin siya nagpapatalo. Siya ay naglabas ng isang sipol ng ibon, tinawag ang isang malaking ibon upang sakyan sa pamamagitan ng paghawak sa isang tali na iniabot nito sa kanya. Bago lumipad palayo, siya ay nangako kay 7 na magkikita silang muli, at papatayin niya na ito kapag dumating ang araw na yon. Si 7 ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga trabaho bilang assassin, subalit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, siya ay nahihirapang kumpletuhin ang mga misyon gaya ng itinuro. Sa halip na pumatay o magdulot ng pinsala, si 7 ay palaging naghahanap ng paraan upang ayusin ang mga kaguluhan ng mapayapa, na ikinadismaya naman ng kanyang mga kliyente. Gayunpaman, ang kanyang mabait na katangian at pagnanais na tumulong sa iba ay nakatulong din sa kanya na makakuha ng ilang hindi kilalang mga kaalyado, kabilang ang isang babae na tinanggihan niyang patayin, at sa halip ay tinulungan niyang ayusin ang sarili nitong mga problema.
Ang kanyang sumunod na trabaho ay simple lang, ang patayin ng kalbo na naging traidor sa kanyang asawa. Subalit ang mga bagay ay mabilis na naging komplikado nang matuklasan ng ating bida na si Kalbo ay palaging kasama ang kanyang maskuladong bodyguard na nagngangalang Dak Chun, kung saan hindi umaalis sa tabi ni Kalbo. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka upang subukan at iwasan si Dak Chun, ang bodyguard ay nagagawa pa ring matuntun si Seven at ang dalawa ay nagharap sa matindi at nakakapanghinang laban. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Dak Chun ay hindi madaling kalaban na may matibay na paninindigan, at ang abilidad na kayanin ang kanyang mga pag-atake. Sa ilang mga araw at gabi, sila ay nagpatayan nang wala man lang sa kanila ang nakalamang. Kalaunan si Kalbo ay tuluyang umalis sa kanyang hotel at si Seven ay mabilis na gumawa ng hakbang, subalit si Dak Chun ay ginamit ang kanyang special technique, ang isang linggong pagdurusa. Sila ay nagsimulang mag-usap, ang dalawa ay iniisip kung ano ang nag-udyok sa kanila sa kung ano sila ngayon. Si Seven ay ipinaliwanag na siya ay naging assassin upang kumita ng malaking pera, habang si Dak Chun ay ibinunyag na ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya ay ang kakayahan na protektahan ang mga tao. Maya-maya, si Seven ay napansin ang isang missile na papalapit sa isla at kasing bilis ng liwanag. Napagtanto na ang missile ay papatayin ang buong lahi ng tao sa isla, si Dak Chun ay mabilis na tinanggal ang kanyang golden lock at ginamit ang kanyang matigas na katawan upang pigilan ang missile, at protektahan ang mga tao. Sa huli, si Seven ay napagtanto na si Dak Chun ay hindi lang basta walang utak na bodyguard, kundi isang tunay na tagapagtanggol at bayani. Ang mastermind sa likod ng pag-atake ay lumitaw mula sa karagatan sakay ng isang nakalubog na mechanical orb mula sa lupain ng Stan, ibinunyag na siya ang prinsipe ng Stan. Ang prinsipe ay nakilala si Seven sa pamamagitan ng kanyang teknolohiya sa pagkilala sa mukha, bilang ang pinakamakapangyarihang assassin sa Shadow Assassins Association. Ang prinsipe ay agad na inatake si Seven, na sinubukan depensahan ang sarili gamit ang kanyang mga gunting, subalit ito ay nagpatunay na walang laban ang kanyang gunting sa kapangyarihan ng prinsipe. Si Seven ay unti-unting naaalala ang kanyang nakaraang buhay habang siya ay nakikipaglaban, subalit siya ay mabilis na nawawalan ng lakas. Nang ang mga bagay ay tila wala ng pag-asa, si Xiao Fei ay dumating at matagumpay na nailigtas ang ating bida mula sa mga pag-atake ng prinsipe. Matapos yun ang prinsipe ay ipinahayag ang kanyang mga intensyon sa lahat ng tao sa isla, at ipinahayag na kailangan niya ang kakaibang bato para sa layunin ng kanyang lupain. Kalaunan ang mga pinakamalakas na tao sa isla ay nagsimulang kumilos upang subukang pigilan ang prinsipe. Una, ang pusa at ang aso ay sinubukan siyang tirahin, subalit sila ay madali lang tinalo ng prinsipe. Matapos yun ang pangulo ng isla, na hindi kapani-paniwalang malakas, ay gumawa din ng hakbang upang pigilan ang prinsipe. Sa kasamaang palad, kahit na ang hindi kapani-paniwalang lakas ng pangulo ay hindi sapat upang talunin ang prinsipe, na madaling pinasabog ang mga kagamitan sa pagkolekta ng bato ng hindi man lang pinagpapawisan. Gayunpaman, tulad ng mga bagay na tila wala na namang pag-asa, si Seven ay dumating na dala ang kanyang 1,000 demon daggers na espada. Si Seven ay nagpasyang harapin ang makapangyarihang prinsipe ng Stan, sa kabila ng babala ni Daibol sa kanya na wala siyang laban. Gayunpaman, determinado si Seven na subukan ito, inuulit ang mga salita ni Dolphy, na paano ko malalaman kung hindi ko susubukan. Si Daibol, napagtanto na hindi niya na mapipigilan si Seven, ay naglabas ng ilang revelasyon na si Seven ay ang pinakamalakas na assassin sa mundo. 2 taon ang nakalipas, si Daibol ay natagpuan si Seven na malubhang nasugatan at agad na dinala sa isang doktor upang gamutin, subalit ang halaga ng gamot ay napakamahal kaya sinamantala niya ang pagkawala ng alaala ni Seven, at ginamit siya upang mabayaran ang mga utang sa ospital. Ang dalawa ay nagharap sa matinding sagupaan na tumagal ng ilang minuto, subalit ang espada ni Seven ay bigla na lamang nawasak sa libo-libong piraso, iniwan siyang walang panglaban sa mga atake ng prinsipe. Nang malapit nang matapos ang kwento ni Seven, si 13 ay biglang nagpakita sa eksena, nagbabalak na patayin ang prinsipe at kolektahin ang gantimpala para sa kanyang ulo. Maya-maya, si Xiao Fei ay mabilis na lumitaw mula sa himpapawid at nag-transform sa kanyang muscular form, nagawang sirain ang barrier ng prinsipe. Ang prinsipe ay nahaharap ngayon laban sa 3 kalaban, at ginamit niya ang kanyang ultimate move upang i-transform ang kanyang hoverboard sa isang kalahating suit ng robot.
Ang prinsipe ay inatake ang trio at nagawang patulugin si Xiaofei. Sa gitna ng kaguluhan, si 13 ay malapit nang makatanggap ng isang nakamamatay na atake mula sa prinsipe, subalit si 7 ay pumasok at sinagip ito, na lumikha ng isang perpektong pagkakataon kay 7 na makalapit sa prinsipe at ilapat ang parehong lock na ginamit ng bodyguard sa kanya. Tinawag ang kanyang mga gunting, si 7 ay matagumpay na sinaksak ang dibdib ng prinsipe, subalit ang atake ay malubha siyang nasugatan sa proseso. Gayunpaman, ang prinsipe ay parang hindi man lang nasaktan sa kanyang ginawa, at mukhang mananalo pa sa laban. Si Xiaofei ay ginamit ang kanyang healing powers upang buhayin si 7, na parang isang normal na ibong naglalaro lang sa damuhan. Samantala, ibinunyag na ang prinsipe ay nakaligtas sa kanyang pag-atake dahil sa pagkakaroon ng dalawang puso sa katawan. Si Daibol ay ibinunyag ang kanyang sarili, sinasabi na siya ang hari ng mga manok at inutusan ng prinsipe na huwag sasaktan si 7. Gayunpaman, ang prinsipe ay hindi natutuwa at nagbitaw ng mga laser beams, nagtulak kay Daibo na umatras. Habang si 13 ay naghahanda ng lumaban sa prinsipe, si 7 ay muling naalala ang kanyang mga ginawa sa nakaraan at muling nagising sa kanyang dating malamig na sarili, bilang pinakamalakas na assassin. Ngayon ay ganap nang magagamit ang kapangyarihan ng kanyang espada, si 7 ay agad na tumalon papunta sa prinsipe na may nakakabulag na bilis at pinutol ang cybernetic na braso nito, kahit nababalot ng barrier. Sa gulat, ang prinsipe ay ginamit ang kanyang huling sandata at inilabas ang kanyang dambuhalang robot, subalit pinahaba lang ni 7 ang kanyang mga tipak ng espada at hinati ang robot sa kalahati, na tuluyang tumalo sa prinsipe. Dahil sa lalim ng kanyang mga sugat, si 7 ay tuluyang nawala ng malay. Samantala, si 13 ay gumamit ng transferable na paningin upang ipakita ang laban sa kanyang master na si Blue Phoenix, at inutusan si 13 na patayin si 7 upang maibalik ang espada. Gayunpaman, si 13 ay nagpasyang palampasin si 7 dahil sinagip nito ang kanyang buhay, sa halip ay mas pinili niyang umalis na lang sa eksena. Matapos ang laban, si 7 ay nagpagamot sa kanilang doktor. Ang lahat ay nag-aalala na siya ay mapanganib dahil sa muling panunumbalik ng kanyang mga alaala, subalit siya pa rin ang dating 7 na karaniwang walang silbi. Nakatanggap din siya ng bagong gunting, salamat kay 13.